Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa social media ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at nais mong manatiling updated sa mga maiinit na balitang politika, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa bawat bagong video na aming inilalabas. At ito na nga mga kababayan. Okay, bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng politiko. Si Chief Justice Gismondo nagsalita na tungkol o laban sa korupsyon sa bansa. Sabi niya ito, related ito sa Independence Day celebration natin noong June 12. Chief Justice Alexander Gismondo said on Friday, June 12, that the country's fight for freedom is no longer against foreign invaders but against corruption. Wow. Sapol. Ang kalaban natin, hindi na yung dayuhan. Kalaban nandito sa loob. Sa loob mismo pa ng gobyerno. Mga elected man o appointed government officials na pinagkatiwalaan natin ng ating taxpayers' money, grabing nakawan. Kaya, yan po ang greatest threat to our national security is corruption. Tingnan natin sa comments. Ito po yung article ng politiko. No longer colonizers. Filipinos fighting to be free from poverty and corruption. Chief Justice Gismondo. Chief Justice Gismondo said on Friday that the country's fight for freedom is no longer against foreign invaders but against corruption. In his message on the country's 128th Independence Day, Gismondo said the nation now confronts problems such as corruption, poverty, injustice, and abuse of power. Grabe, yung mga powers that be, lahat na lang ginagawa para yung mga kalaban nila sa politika mawala sa landas nila. Yan po ang abuse of power. Tama po ang sinabi ng Chief Justice. Sabi niya, tinatawag tayong magtaguyod ng bansang malaya, hindi lang sa mananakop, kundi sa gutom, sa kahirapan, sa pangamba, sa pang-aapi, sa korupsyon at pandarambong, sa pagkamakasarili at kapabayaan, lalo na ng mga nasa kapangyarihan. Ayos. Sa kawalan ng katarungan. Yan ang kanyang speech. Tungkulin nating sumagot sa tawag na ito dahil kaakibat ng mga karapatan at kalayaang tinatamasa natin ngayon ang ating mga pananagutan bilang mamamayang Pilipino. Hindi sapat ang pagkamit ng kalayaan. Ang mas mahalagang tanong, ano ang gagawin natin sa kalayaang ito? Para saan natin ito gagamitin? Paano natin ito pangangalagaan at payayabungin? Gismondo said this year's celebration of Independence Day is important for him since this will be the last time he will celebrate as Chief Justice. He noted that this November he will reach the mandatory retirement age of 75 and will step down as Chief Justice. Salamat po, Chief Justice Gismondo, dahil sa inyong pamumuno, napanatili ninyo ang independence ng Supreme Court. Saludo ako sa Chief Justice na ito and all the Associate Justices. Sila talaga ang last bastion of democracy natin. Yang Senado sana, another last bastion of democracy, kailang wala na. Palagay ko, magiging rubber stamp na ang Senado. Bukas makalawa, wala na. Hindi na independent ang ating mga, yung majority
Sabi ni Senator Cayetano, yung isang block dyan na bukas makalaway, sila na talaga ang mangunguna sa is Senate of Malacanang. But anyway, that's part of politics. Salamat na lang at nandyan pa ang Supreme Court na tatakbuhan natin kung talagang iipitin na tayo. Yes, corruption. Anong ginawa ng administrasyong ito? First executive order na pinirmahan ng Pangulo, inabolish ang Presidential Anti-Corruption Commission. Legacy. Bakit niya inabolish? Paliwala sa kanya yung anti-corruption. Kaya ito ngayon, nangyayari sa administrasyong ito ang grabing pinakamatinding nakawan sa ating kasaysayan. For 3 straight years, yung budget ng 2023, 2024, and 2025 kung saan-saan dinala. According to Congressman Erese, umabot po ng 1.45 trillion pesos ang kung saan-saan dinala. Kaya naghihirap ang taong bayan, nalulunod sa baha. At hindi lang sa baha, according kay Ma'am Jessica Soho, nalulunod ang taong bayan sa kasakiman ng mga nasa poder, ng mga taong nasa makapangyarihan na humahawak sa kaban ng taong bayan. Mabuhay po kayo, Chief Justice Gismondo. Tama po ang inyong pananaw na hindi po tayo malaya ngayon dahil sa talamak na korupsyon sa ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Executive power grab. Ano uli ang executive power grab? Nangyayari ito kapag ka ang leader ng executive department ay unilaterally bypassing, unilaterally weakens, or unilaterally try to eliminate yung constitutional and institutional safety ng checks and balance. Tinatanggal niya yan, sasagasaan niya yan, gamit ang ang undemocratic, exploitative, at opportunistic means or methods. Wala siyang pakialam sa saligang batas. Tatanggalin niya yan. Ito'y makikita natin yung undermining the constitutional and democratic guardrails. Wala siyang pakialam dyan. Nakikita na natin yan. So, bakit pilit minamaniobra ng Malacanang ang numero nila sa Senado? Nais silang muling makuha ang mayorya, hindi para paglingkuran ang mamamayang Pilipino. Bagsak, negatibo, bangkarote na ang trust at approval rating ni Bongbong Marcos. Negative 15, all sectors yan. Grabe ang rejection sa Mindanao. Negative 40. Tapos ang tinutugis pa nitong unconstitutional na warrant service ng ICC ay isa ring taga Mindanao. Bakit naman nadedehado lagi ang Mindanawan? Taga Mindanao, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kinidnap, inilagak sa kamay na naglalaway na banyaga dyan sa Dahig. Taga Mindanao yan. Taga Mindanao. Ang kasalukuyan ngayong subject ng huwad na articles of impeachment, si Vice President Inday Sara Duterte. Taga Mindanao yan. Mindanawan yan. Si Senador Bato, na nais din ilagak dyan sa ICC, sa Dahig, kahit wala namang pinag-uutos ang lokal nating korte, taga Mindanao din yan. Kaya kayong mga kababayan at mahal kong taga Mindanao, malinaw ang inyong naging tugon. Negative 40 ang trust and approval rating na ibinigay ninyo kay Bongbong Marcos. Negative 40. Sapagkat nagkakaisa ang mga Mindanawan. Huwag natin itong hayaan. Kawawa naman ang isa pang anak ng Mindanao, si Vice President Inday Sara Duterte. Talagang biktima ito ng injustice. Nakikita natin pilit minamaniobra ng kasalukuyang administrasyon
ang numero dyan sa Senado upang makuha nila, makopong uli nila yung mayorya. Bakit? Sa dalawang primary reasons. Ito lamang po ang kadahilanan niyan. Unang-una, ulitin ko, they want to ensure that they will be able to eliminate politically the chances of another proud Mindanaoan to become our next president. Hindi ba't maganda na isa na namang taga Mindanao ang mamumuno sa atin bansa bilang Pangulo? Yan ang kanilang layunin. To ensure that VP Inday Sara will be politically dead even before she can file her certificate of candidacy. Yan, malinaw yan. Pangalawa, ayaw nilang matuloy at haharangin nila yan by crook or by crook. Talagang crook na crooked na By crook or by crook, gagamitin nilang lahat ng pamamaraan para hindi matuloy ang pagbubukas muli ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee ng Senado diyan sa maanumalyang flood control funds. Diyan sa flood control funds corruption. Pipigilan nila yan. Kaya nandito nasasaksihan natin yung malinaw na power grab. Busy ang Malacanang. Busy sila, abala, diyan sa political persecution, sa political oppression na nagaganap. Busy sila sa panggigipit sa ating Senado dahil nga dalawang bagay sa dalawang kadahilanan. Ulitin ko they want the administration, Malacanang, they want to ensure that they will be able to have Inday Sara Duterte's chances na maging Pangulo sa 2028 na mawala. They want to ensure that VP Inday Sara Duterte will be politically dead, will be politically disqualified, will be politically out of equation bago pa man siya makapag-file ng kanyang certificate of candidacy. Yan ang unang layunin. Bakit mayroong nagaganap na executive power grab? Pangalawa, by all means and by any methods, by crook or by crook, hindi nila pahihintulutan na muling mabuksan at magsimula ang investigasyon sa Senado patungkol diyan sa flood control corruption. Kaya ang aking apila, kahit ano pa ang inyong political color, leaning party, wala na yan, santabi natin yan. Suportahan natin yung Patriot 13 na wala sanang manghinaan ng loob dyan at talikuran yung kanilang mga kasama. Again, going back, doon sa kaso ng pag-iimbestiga raw sa kasong plunder laban kay Chis Escudero, ang ginagamit nila, yung affidavit pa rin nitong Robert Bernardo na hindi naman dapat ito maging state witness. Hindi siya kwalipikado. Ang naging basihan, magsosoli daw ng 1 billion pesos na ninakaw niya. Nasaan na yung 1 billion? Naisoli ba? Kanino? May resibo? Kailan? Yun yung mga dapat sagutin. Ngayon, yung only involvement o pagkakabanggit sa pangalan ni Senador Chis Escudero, may mga abogado si Chis at abogado rin si Chis. So alam niya, atin lamang, dinalagyan lang natin ng konteksto. Ang sinabi lamang ni Robert Bernardo, hindi siya nagbigay ng pera kay Chis Escudero. Kilala lang niya si Chis Escudero. At kilala lang niya yung close friend and campaign contributor ni Chis Escudero sa katauhan ng Maynard Ngu, yung dating special envoy to China na inappoint ni Bongbong Marcos, yung Maynard Ngu. Yung Maynard Ngu, humirit yan, 20% ng 800 million ayon kay sa affidavit ni Robert Bernardo. At ang sinabi lang dito, yung 20% ng 800 million ay nagkakahalagang 160 million. Ibinigay mismo ni Robert Bernardo kay Maynard Ngu para daw kay Chis Escudero. Plunder ba yun laban kay Chis? Nasaan si Chis nung nag-abutan ng pera? Not unless may inisyong affidavit si Maynard Ngu at inamin niya lahat ng naging pahayag ni Robert Bernardo. At sa pag-amin niyang yon, itinuro niya
inilaglag niya, ipinagkanulo niya yung kanyang close friend na si Senador Chis Escudero. Again, this is called from the affidavit of Robert Bernardo. So sino ang kasunod pagkatapos ni Senador Bato de la Rosa, ni Senador Jinggoy Estrada, si Senador Marcoleta rin ba? Kakasuhan daw ng plunder. Anong plunder doon? Walang plunder doon. Pero nakikita nga natin, naka full court press kumbaga ang Malacanang. Again, bakit minamadali nila na maniobra nila muli ang numero sa Senado, makuha muli ang mayorya at palitan ang lideratong kasalukuyan sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano? Dalawang kadahilanan lamang kung bakit may nagaganap na executive power grab. Bakit klaro, bakit malinaw yung nakikita at napapanood at nararanasan natin araw-araw na executive power grab. Unang-una, they want to ensure that Inday Sara will be politically dead bago pa siya makapag-file ng kanyang certificate of candidacy. Takot na takot sila. Takot na takot sila. Dapat silang matakot dahil papanagutin sila ni Vice President Inday Sara Duterte sa trilyong pisong ninakaw. Gamit niya ang GAA, yung national budget, gamit yung mga ghosts at substandard flood control projects. Tag-ulan na naman. Babahain na naman tayo. Huwag ninyong kakalimutan kung sino may mga kasalanan dyan. At pangalawa, they want to stop by all means, by any method, itong nagbabadyang muling pagbubukas ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee dito sa flood control funds corruption. Ito naman yung negatibo at bangkaroting trust and approval rating, negative 15. Mindanao, negative 40 siya. Metro Manila, NCR, negative 31. Sinusuka na ng sambayan ng Pilipino. Bakit nga naman hindi? Itong numero sa Mindanao, hindi nakakagulat ito. Bakit? Tinatarget niya yung mga mahal nating kababayan mula sa Mindanao. Unang-unang Mindanawan, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kinidnap, linagak dyan sa selda, sa The Hague, sa ICC. Hindi na kontento. Isa pang Mindanawan, yung proud na taga Mindanao, si Vice President Inday Sara Duterte. Anong ginagawa? Pinapaharap sa isang huwad na articles of impeachment. Sasailalim sa impeachment hearing sa Senado. Kaya minamadali nila na mapalitan yung kasalukuyang minorya. Kaya nakikita natin itong executive power grab na nagaganap ngayon sa ating bansa.